Hi guys! Welcome to Jekotech TV! Smile ka muna dyan! Okay guys, let's go! Ito guys, yung ating pasyente ngayon. So, ang pasyente natin ngayon ay Asus. Ang model nito, so palaki lang natin. Model ay X515E. X515E. So, ang problema daw nito guys ay hindi na pupunta sa Windows. So, lumalabas yung screen ng Asus. So, yung picture ng Asus, kaya lang, hanggang doon na lang. So, tinry na raw nilang i-repair, diagnostic repair, pero wala pa rin daw. So, check natin kung totoo yung mga binigay na information ng customer. Okay? So, open na natin. So, open natin, turn on natin. Yan, turn on na to. Yan, sa gilid, power light na siya. So, sabi ng customer, medyo matagal din to mag-appear yung logo ng Asus. Kaya antayin natin kung gaano katagal ba yan. Sinasabi nilang matagal. Yan, lumabas na yung logo ng Asus. Tapos, mag-stack lang daw yan dyan sa... Stack lang siya, stack. So, antayin natin mga 1 minute kung magkakaroon ng problema. Or kung mababago o mag-stay sa problem niya. So, wala. Kahit daw escape yan, click tong escape. Tignan natin kung magbubot. Yan, paikot-ikot lang siya na parang umiikot na roller coaster lang. So, antay tayo ng mga 1 minute. Pag wala pa rin pagbabago, buksan na natin yung laptop. So, wala pa rin nangyayari. So, gawin natin, off muna natin, tapos tingnan natin yung BIOS niya, no? BIOS setup niya. Off natin. Pati pag off, matagal. Pati off, matagal. Yan, nag-off na siya. So, i-on natin, punta tayo sa BIOS setup. So, usually F2 naman ang pinipindot. So, continuous click lang ng F2 para mapunta tayo sa BIOS niya. Kaya lang medyo matagal-tagal siyang mag-appear. Nakakapagod. Wala pa rin. Naka-on na yan, pero matagal siyang mag-appear yung logo ng Asus. So, pag ganitong problema, yan, mating na yung logo. Ang tagal, di ba? So, check natin yung BIOS setup kung anong meron. Kung tama ba mga setting or may nabago ba. Pero napakatagal. Mag-react naman itong computer na to. So, pag ganitong medyo matagal talaga, mag-react, ayos sa aking mga experience, hindi naman to sa software ang problema. Usually sa hardware to eh. Yan. Ganyan katagal bago makapunta ng BIOS setup. So, check natin kung anong mga nabago dito. So, kompleto naman siya. So, meron siyang Windows. Okay. So, ito pala ay 11th Gen. Intel Core i3. So, kompleto naman siya. Okay naman. Wala naman dapat baguhin. So, okay siya. So, anong problema? Yan ang tanong. So, shutdown natin to. Tapos, check natin yung hardware. So, click muna natin tong save and exit. Tingnan natin, baka naman magbago ang kanyang isip. Yan, okay natin. Yan, lumabas na ulit yung Asus niya. So, napakatagal talaga. So, tignan natin yung BIOS. Ganun pa rin. Okay naman yung BIOS setup niya. So, nireboot natin. Wala pa rin nangyari. Napakatagal. Ganyan lang, na-stuck lang siya ng ganyan. Yan. So, mapapagod daw. Napapagod na raw yung mga customer. Napapagod na daw yung customer kahit intay. Wala naman nangyayari ko. So, paikot-ikot lang daw yan. Ganyan lang. So, gagawin natin, bubuksan natin, check natin yung hardware nito. Okay? Check natin. Okay, so turn off muna natin bago natin buksan. Pati pag turn off, matagal. Okay, buksan na natin ang hardware. Okay, buksan natin ang likod. Yan, buksan natin. So, ang tornilyo niyan, screw niyan, ito.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, bali 10. So, unscrew natin. So, ayan, natanggalan natin yung mga screw. So, pwede na natin siyang i-open. So, gamit lang kuko. Tuklapin natin ang cover. Okay? So, gamit na ng kuko para mabuksan yung cover. Yan. So, dahan-dahan lang. Yan. Okay? So, nabuksan na natin. So, dahil nabuksan na natin, check upin natin ngayon ang loob. Baka may mga sunog, silipin natin. So, check. Wala naman tayong nakikita mga unwanted materials dito o mga sunog. So, okay naman. So, gawin natin, analyze natin. Kasi usually, pag ganyan ang problema, mas madalas ay aking experience ay sa hard drive ang problema niyan. Okay? So, tatanggalin natin muna yung hard drive niya isa, tapos yung isa. Okay? So, one by one, tatanggalin natin siya para malaman natin kung anong problema. So, okay. So, tanggalin natin tong drive niya. So, inangat na natin itong isang drive niya. Unahin natin itong drive na to. Pag okay na siya, sabihin may problema to. So, pag di pa rin siya nag-boot sa tamang Windows, may ibang problema. So, ibabalik natin. Okay? So, try na natin. So, tinanggalan natin to. So, try natin kung mag-o-open na siya. Mag-o-open na yung Windows. So, open natin kung mag-o-open na siya. So, on natin. Yan. So, mabilis na lumabas yung Asus na logo niya, no? So, ayun. Ayos na. So, meron na siyang power. Lumabas na yung display niya. Okay? So, pwede na tayong gawa ng ating mga dapat gawin sa computer. Yan. Pwede na tayong mag-login dito. Subukan natin mag-login. Yan. So, okay na talaga siya. So, lumabas na. Okay na tong computer na to. So, may problema yung drive niya, no? Yung isang hard drive niya. So, yun ang naging problema kaya hindi siya nakakapag-boot. So, shutdown ulit natin para double check natin. Baka nakachambalan tayo eh. So, off natin. Shutdown. Ayan, shutdown na siya. So, on ulit natin. Kaya lumabas na agad yung Asus siya. Yan. So, mabilis na siya, no? Yan, lumabas na agad. So, okay na talaga siya. So, gagawin natin, off muna natin siya. Tapos, ibalik natin yung tinanggal natin kung babalik sa dati. Para ma-double check natin, nakachambalan tayo, di ba? So, ibalik natin yung ating tinanggal kanina, yung drive. So, ibabalik natin ulit yung ating tinanggal. Ito. Yan. Focus ko lang. Makikita nyo. Yan. So, ibabalik natin to. Paporma lang tayo ng maayos. Kasi naka-cellphone lang tayo ngayon. Yan. So, balik natin to. Yan. Pino-focus ko lang guys para makita nyo talaga na binabalik natin. Yan, nabalik na natin. So, test ulit natin. Para double checking. Okay. So, taob natin ulit. On ulit natin. Kung okay siya. Yan. So, turn on natin. Yan. So, naka-turn on na siya. Matagal na namang lumabas yung logo ng Asus. So, talagang ang problema talaga yung isang drive niya, yung hard drive niya, yung kanyang hard drive ang may problema talaga. So, ang tagal eh. So, ganun lang kasimple. So, mamaya tatanggalin ulit natin para makita natin yung diferensya. So, ang tagal, di ba? Ang tagal bago lumabas yung logo ng Asus. Maiinip talaga tayo nito. Mauubos ang ating pasensya. Ayan, lumabas na.
Tagal, di ba? Kumpara kanina, nung ginakakabit yung drive na yon. So wala, ang tagal. Na-stuck lang siya sa ganyang sistema na logo. Asus lang. So wala. So patay na natin at tanggalin na natin ang tuluyan yung drive na yon. Ayan, pinatay na natin. Tanggalin na natin yung tanggalin na natin ulit. Tanggalin na natin ito ulit. Nakakabit siya na. Oh. Tanggalin natin. Ayan. Ayan. So ito may problema. Itong drive na to, papalitan to. Ngayon, pwede namang di palitan yan dahil backup lang naman yan. Okay? So ito ang problema, papalitan. So pwede namang hindi palitan yan. Itong hard drive na to. Kasi ito naman ay ginagamit pang backup lang. Okay? So kung di naman kailangan ng backup, hindi naman masyadong mahilig mag-save yung user, pwede nang hindi palitan. Pero kung mahilig mag-save, maraming ginagawa, kailangan palitan yan. Okay, so power ulit tayo. Check natin. Mabilis na ulit siya. Tinanggal na ulit natin yung ano. On natin. Yan, so mabilis na lumabas yung Asus na logo. Yan, nagpunta agad siya at napunta na agad sa display. Yan. So, login tayo. Baba tayo ng konti. Paano nyo makita yung password? Okay. So, taas tayo ng konti para hindi nyo makita yung password. Login tayo. Yan. So, okay na, okay na. So, okay na to. Okay na tong ating pasyente. Pwede na nating sara. Okay. Sara na natin tong ating pasyente. So, turn off muna natin siya. Turn off natin. Shut down. Yan, shutdown na siya. Baba natin. So, kabalik na natin yung cover. So, huwag na natin ikabit to. So, wala na yan. Hindi natin papalitan yan. Pero kakausapin natin yung customer kung gusto niyang palitan. Kung ayaw niya, okay lang. Kung gusto niyang palitan, pwede naman. Di ba? Sa kanya yan. Siya may-ari nito eh. Hindi naman tayo. Diba? Okay. So, balik na natin yung mga tornilyo. So, be sure lang na nakaplat na buti ang cover bago nyo itornilyo. Para swak na swak. Yan. So, okay na lahat. Naisura na lahat. Sunulit natin. Mag-alaman kung tapos na. At ready na para din ang kunin ng customer. Unulit natin. Yan. So, lumabas na yung Asus. At lumabas na ang display. So, tapos na. Okay na. So, okay na to guys. So, ganun lang kasimple. So, kung meron kayong problemang Asus laptop na ganitong nangyayari, na-stuck lang siya sa Asus na logo, yan, ganun lang. Tingnan nyo lang, tanggalan nyo muna yung isang drive, isang hard drive, tapos check nyo ulit kung okay na. So, thank you for watching. Sana natuto kayo sa paggagawa ng laptop. Hi guys! Welcome to Jekotech TV! Smile ka muna dyan! Okay guys, let's go!